Welcome to Indai's Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. はい。止まると そうです。止まるのとですね。はい。At maaari rin po siyang basahin as 吐く、吐く。で、先ほどの止まると、止める、はい。では、ginagamit po siya as, 宿泊、はい。Ano po ang 宿泊? lodging, Apa. Ano po siya sa ano? stay, Mag-stay po siya. Ano po? So, ibig po sabihin, manuluyan sa patuluyan. Medyo nakakabulo po. Ano po? Manuluyan sa patuluyan. Yung shuku po kasi, yung po yung patuluyan. Ibig po sabihin, siya po yung hotel o kaya naman po yung tinatawag natin na ryokan dito po sa Japan po. At hindi lang po yun po ang yado po. Meron pa pong iba-iba pong klase po. Ano po? Hay, at pag sinabi pong haku, ibig po sabihin, mag-overnight siya, matutulog po siya dyan. Magwa-one night po siya dyan. Yung po ang meaning ng haku po. Ano po? Hay, at pinabasa po siya as 止まる、 tomaru desu ne. Ano po siya sa Tagalog? pag-stay, So, des, Opo, ano po? manatili, So, des, manatili. O kaya naman po, makikitulog. Kasi pag sinabi po natin po sa Pilipinas pong manatili, parang feeling po natin, mag-stay lang po pero hindi po siya matutulog. Pag sinabi pong tomaru, understood na po na mag-overnight po siya dyan. Matutulog po siya doon sa lugar na yun. Hai, tatoeba ne, watashi ga ocean diver san no ouchi de tomarimasu. Hai, ibig po sabihin, makikituloy ako sa bahay ni ocean diver. Doon po ako matutulog. Hai. At ito po, nadagdag kaalaman lang po ito po. Ano po, ginagamit po siya usually ganito. Nihaku, 3泊2日、2泊3日か。2泊3日。はい。Bakit naging kanji yung 3? はい。Ginagamit po siyang ganito, 2泊3日. Pag ginamit po siyang ganyan, ibig po sabihin, 2 nights and 3 days. Hay. Halimbawa, pupunta po kayo sa isang hotel, magpapareserve po kayo, tatanungin po kayo, nampaku saremasu ka? Ibig po sabihin, ilang araw po kayong matutulog. Ano po? So, kung 2 gabi lang po kayo matutulog, nihaku po. Pero mag-i-stay po kayo ng 3 days doon sa location. Kaya, nihaku mika po. Kumbaga sa Tagalog or hindi sa English 2 nights and 3 days. Hindi 3 days and 2 nights po yata po ang pagsabi po sa English, baliktad po sa Japanese po po. Hay, ganyan po siya ginagamit. Nihaku mika. So kung halimbawa 1 night lang po kayo, ippaku futsuka na po ang pagtawag po sa 1 night and 2 days. Na po? Hay, so balik po tayo. So pag sinabi pong tomaru, yung tao po yung halimbawa ako po, nagsabi pa ako, tomaru. Ako po yung makiki-stay. Ano po? Hay. Pag sinabi pong 止める、 hay. Pag sinabi pong tomeru, ano na po siya? yung ibang tao po, So, des. So, ibig po sabihin, sa Tagalog po, patutuloyin, hay. Sa patulugan. Linagyan ko pong patulugan kasi ibig po sabihin matutulog po siya doon sa lugar nyo. Hay. Kapag ako po yung magsasabi pong tomeru, ibig po sabihin ako po yung mag-welcome doon sa guest, papatulogin ko po siya sa bahay ko po. Hay, yan po yung tomeru. Papatuloyin ko sila sa aking bahay. Hay, dito po sila magwa-one night. Understood na po na mag-overnight po sila sa bahay ko. Pag sinabi ko pong ako yung magpapa-tomeru. Hay, ganyan po siya. Tsugi ikimashou. Last kanji na po natin. よ、はい、そうです、そうです。よ at は、そうです。よと葉ですね。葉っぱの葉。よは紅葉とかですね。はい。紅葉、
Ano po ang koyo? Autumn leaves po. So, des. Dahon na dahon sa taglagas po. Kasi ang autumn po sa Tagalog is taglagas po. Ano po? So, dahon sa taglagas. Autumn leaf po. Ano po? Koyo. Hi. So, mai-image po natin na yung dahon na yun, it's either mapula o kaya naman po ay yellow. Ano po? Tingnan po natin ang napakagandang koyo dito sa Japan. Koyo. Gusto ko po yung na to eh. Yung view po nila. Hay. Ganyan po ang koyo. Ang ganda po, no? Ang ganda. Yan po ang mga koyo. Hay. Ginagamit din po siya as Ha. ano po ang ha? Dahon po. Hay, dahon. So, it doesn't matter po kung dahon po siya sa taglagas o kaya naman po kulay green po siyang dahon or dahon po siya sa tag-init. Wala pong pakialam. Basta dahon po siya. Hay. So, ibig po sabihin, ito pong koyo po na ito, maaari ko rin pong tawagin na ha o kaya hapa. Hay. At last po natin, Kotoba. hay. Ano po ang kotoba? Word. So, des. Word o kaya naman po salita. Hay. Iyu, happa de kotobaって読みますね. Iyu ay sasabihin, hawa, dahon po. Ano po? De kotoba. Des ne. Hay. At medyo na curious po ako. Bakit kaya linagay ang happa sa kotoba? Kotoba. What's it? Parang Ate Inday, parang ganyan din po yung shitsumon ni Ate Kali. Ay, meron po? Bakit daw hapa? So, 私も今ね、すごく気になった。So, isa-search po natin. Ganyan po lagi si Inday pag medyo may katanungan lagi ako pong nagsisearch. Hay, 言葉の漢字は古くから存在する。ことの葉という言葉から来ています。これは植物の葉のように広がり、伝えられる内容そのものを示し、指しており、人とのやりとりや外界との交流を示す。葉のイメージと感情や、わかりました。はい。yung kotoba daw po, na kanji daw po, matagal na daw po, ganyan na daw po talaga po yung kanji nila. Nagsimula daw po to sa salitang koto no ha. Koto no ha. Koto no ha. Hay, dyan daw po yan nagsimula po. At kung bakit daw po ginamit yung hapa, yung dahon as word po sa salita po, dahil yung plant daw po, shokubutsu po, tulad din daw po ang plant ng dahon na ang dami pong napakalawak po, So, doon po nag-start po yung image po na maging mas malawak po yung pananalita para parating sa iba't ibang tao yung salita po, po. So, yun daw po yung chinoise para po maging kotoba. Hi, words. Naintindihan po? Yes po. Yung sa mga haka-haka ng iba dun sa baba, ang sabi kasi nila, meron silang knowledge ni sa baba. Ang sabi nila, kaya daw, ganyan, ang paniniwala nila kasi sa plant, sa dahon daw kasi sinusulat yung mga, pagsusulat dati nung unang panahon. Sabi nila, kuya ni Honkos, ni Brainstar, tsaka parang pare-pareho sila ng comment sa baba. Kuya Brainstar. Pero baka pwede rin po, po. Hi. Pero dito po sa kanji po na ito, kung bakit po ha po yung ginamit nga, yun po yung explanation niya dito. Binasa lang po ni Inday at translate po. Grabe si Ate Ocean Diver. Just as leaves express vitality of a plant, words express human feelings and ideas. Ang taray. そうです。わー。すごいまとめてくださいました。ありがとうございます。
Hi! So, hanggang dito na lang po ang ating kanji for today at wala po tayong quiz kasi ginabas ko na po yung quiz for this kanji po. Yes, nung Wednesday po. Ano po? So, ang reciting po natin hanggang dito lamang po. Meron po kayo pong katanungan? Wala sa baba, wala naman po ako nakikitang katanungan, Ate Inday. Dito po sa mga nasa taas, kayo pong tatlo, baka may katanungan po kayo. Yoroshiku onegaishimasu. Ate Inday, yung koyo, Hi! yung saisho na kanji is aka, Beni desu ne. so, Hi! beni? Hi! Pula po ang meaning po ng beni. Hi! Kaya ibig po sabihin, pulang dahon. Kaya po yung koyo po, naging autumn leaves po. Kasi yung leaf po sa autumn po ay mapula o kaya medyo yellow po. Ano po. Kaya yung po yung chinos nilang maging koyo. Ay, nasalita. Red leaves po. Autumn leaves po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.